Ano po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayong tanghaling ito, buhay po ang Diyos. Buhay po ang Diyos. Amen po. Kumusta po? Mabuti po. Lakas pa po natin. Kumusta po? Ayan, narinig na po tayo ng Ama. Kanina po medyo mahina eh. Bago po tayo magsimula sa ating pagbahaginan, syempre po, binabati ko po kayo ng magandang umaga at sa lahat po ng mga nanonood sa iba't ibang dako. At yung pong aking mga kasamahan sa school ngayon, nanonood po sila, si Teacher Sel, Teacher Sara, at ang aming pong principal, si Ma'am Jo. Hello po sa inyong lahat. Nambati po kasi po umalis ako ng school. Nag-leave po ng half day. Dahil naman po sa kabutihan ng Ama, wala naman po akong mga batang iniwanan, kaya panatag po sapagkat dahil nga po sa kabutihan ng Diyos, hindi na po ako nagtuturo. Wala na po akong teaching load. Yan po ay kalooban niya. Sa umaga pong ito, di ba po nung last Saturday, sharer po ako, no? Binahagi ko po noon yung kabutihan, kadakilaan ng Diyos na kung saan nagkaroon po ng seminar yung mga teachers sa aming paaralan na naging inspirasyon ko po yung pagninilay na binigay ni kapatid na Berhel na sabi nga po niya, na po sa mga nakarinig sa aking pagbabahagi na kung sakaling mabubuhay ka na lamang nung araw po na yon, ano yung mga gagawin mo bilang isang guro. Noong pong pinagninilayan ko yung kanyang tema o yung pagninilay na binigay, naisip ko po doon yung lagi po bang sinasabi, ano motto mo, di po ba time is gold? No? Ang oras po ay ginto, ibig sabihin po yung oras natin ay mahalaga. At sa kadakilaan po ng Ama, kanina po nagbukas ako ng FB ng maaga po kasi akong nagising. May post po ang mahal na Apo, siguro po mga 12:30 yon o 1 o'clock na po ng madaling araw. Ang panimula po doon ay ang bawat sandali ng ating buhay ay mahalaga. Kaugnay po, no? Ang bawat sandali ng ating buhay ay mahalaga, kaya wag natin aksayahin ang ating kalakasan at kalusugan sa paggawa ng mabuti. Yun po, sabi ko, abaan ko po dun sa temang aking ibibigay ngayong umagang ito. Ngayon pong tayong mapapalad na mga nakasumpong na sa ating Panginoon, nakakilala, nakadama, nabuksan na tumanggap sa Kanya, ang tema ko po ay ito. Dahil po batid nating lahat na ang oras ay mahalaga at tayo po ay lahat ay may wakas. Amen po. Na ang tanging nakababatid lamang po ay ang ating Panginoon. Kaya po dapat bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay ay pinahahalagahan natin. Kaya po mga kapatid, sa umagang ito, yung oras po nabigay sa atin at patuloy pang pinagkakaloob ng Ama na alam natin dapat pinahahalagahan na. Ano po kaya, heto na po, ano po kaya yung mga ginagawa na natin, pwede pong ginagawa na natin sapagkat tayo nga po yung nabuksan na, ano po kaya yung ginagawa natin o yung gagawin natin upang malugod sa atin ang Panginoon o mapangitiman lang po natin siya. Diba po siya, pag may mga biyaya tayo, nangingiti tayo, nagagalak tayo. Baliktarin po natin, sa mga ginagawa po kaya natin ay nalulugod at napapangiti natin ng Diyos. Malinaw po ba yung tema? Malinaw po? Okay po. So sa oras pong ito, sabi nga ang oras ay mahalaga. Bago po tayo magbahagi na tumawag ako ng sharer, ay ibibigay ko muna po sa inyo, kaugnay ng ating tema ay mag-aalay sa atin ng awit, ang ating nanay Mirna Andrada. Palakpakan po natin ang mga Diyos. Muli po, dakilang Ama, papuri po sa iyo'y walang hanggan, walang katapusan, sa iyong kadakilaan, na sa tuwin ay walang sawa mo kaming pinagbibigyan, binibigyang karapatan, upang maging kabahagi ng gawain mong pangkabanalan. Muli po, Ama, kailangan ko sa sandaling ito, manguna't maghari ka, at ang sino mang mga kapatid ko na titindig sa harapan, naway maging kapakipakinabang sa bawat isa. Nananamnam ng handog mo't alay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Anak, maaari bang magbahagi ng kapiraso? Hindi ko po mapigilan ang aking sarili nung isang araw po ito. Bagamat ang panawagan ng Ama ay mag-alay lamang ako ng awitin, ito po ay naganap noong Lunes po yata yun. Kasi ninamnam ko po yung pangunahing katagang binitiwan ng ating mahal na facilitator.
anak na Teacher May. Nung Lunes po, meron po ako sa damdaming gustong-gusto kong magpasalamat at umawit ng pasasalamat nung maaga pa. Eh nagkataon po, kaarawan ng anak na Minerva nung araw na yon. Eh siya po yung nakaawit. Parang sa sarili ko, kung aawitin ko na naman, eh parang hindi naman kasi inawit na, di ba? Pero na doon sa puso ko yung, doon sa maghapon na yon, habang nagpa-plansa ako sa taas, awit ako ng awit ng pasasalamat. Sabi ko, talagang plano ng Diyos, di plano ng tao. Subalit, alam niyo po mga kapatid, doon pong bandang gabi na, ako po ay may ginampanan sa taas. Yung pong isang gampanin na ginagampanan ko sa kasuotang puti ng mahal na apo. Kailangan ko pong sambitin yung kasuotang puti. Ano po? Kung paano siya'y pinangangalagaan ko, ganun din po niya ako pinangangalagaan. Hanggang inabot po ako ng gabi, bumaba na ako. Ang kapatid na Alan, gumagawa po ng keyboard. Eh, gabi na po, pagbaba ko di pa tapos. Parang meron akong damdamin na taong-tao. Sabi ko po, abay kapatid, gabi na, hindi ba mayayari yan? Ano po? So sa madaling salita, napansin ko yung kapatid na, huwag mo akong ako, natataranta. Para po bang yung oras ko kasi, mga kapatid, nanghihinayang po ako. Kasi po sa taas na ganun po ako. So ibig ko sabihin, pag uwi ko sa bahay, hindi naman ako makapagluluto kasi hindi ako pwedeng magbasa. Gusto ko po makauwi na para maidiretso ko naman na magganon ulit. Ano po? Ngayon, habang nagagawa siya ng piano, parang may bumulong sa akin, huwag mong bisitin ng kapatid mo. Kung nanghihinayang ka sa oras mo, umisip ka ng magandang magagawa mo. Amen po ba? Naunawaan po ba? Nagkataon po nung araw na yon, ang kapatid natin na si Sister Dory Guevara, vigil po nila ng taga-Tondo. Sa halip na ako'y mayamot, parang bigla, sabi ko, Ama, baguhin mo yung damdamin ko. Alam ko po, ang oras ay mahalaga. Subalit sa anumang kaparaanan, magagawa kong mahalaga ito. Bigla pong inakay ako dun sa loob ng adoration. Inakay ko yung isang tagasunod. Sabi ko, kapatid, halika, kahit makipagdasal tayo, umaawit na sila Sister Dory at ang kawan niya. Di nakipagdasal po ako, nakipag-awit po ako isang awit. Pagkatapos ko pong umawit, makikipagdasal pa sana ako. Bigla pong tinura ng kapatid na Dory na, mahal na kapatid, hinihiling po ng Ama na kayo'y mag-alay po kayo ng awitin. At doon po niloob niyang maawit ko yung pasasalamat na awitin. At pagkatapos po, nangusap pa ang banal na espiritu na nangusap po siya ng galak na galak ang espiritu at binindisyonan kami bago kami umalis kasi po madilim na yung panahon. Siyempre po baka ako'y abutan ng ulan. Noong pong nasa daan na kami, sa madaling salita, inabutan nga po kami ng ulan. Nakasingle po kami. Hindi pa masyadong marunong ang kapatid na Alan. Napakabuti po ng Diyos. Kung papaano ang kasuotang puti ay pinangangalagaan ko, binibigyan ko nga siya ng oras at halaga, ganun din po niya ako pinangalagaan. Amen po ba? Thank you, Mother. Sa lakas po ng ulan, pinaisip po sa akin, nasa ibabaw lang yung sutana na ginagamit ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo. Iniladlad ko po at iginanyan ko po sa aking ulo. Malakas po ang ulan, may hangin. Habang tumatakbo kami, nararamdam ko, lumilipad-lipad yung sutana. Purihin ng Diyos, nakarating po ako ng bahay, hindi po ako nabasa. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay, kung paano po tinura ng banal na espiritu sa katauhan po ni kapatid na Dory at panay naman po ang tawag ng mahal na apo. Hindi po ako nabasa. Kinikilabutan po ako at habang nung kinuha ko na po yung sutana, basang-basa, tumutulo ang luha ko. Sabi niya po, ganyan, alam ko kung gaano kahalaga ang oras para sa'yo. Binigyan mo ng halaga ang bawat sandali na hindi masayang habang hinihintay mo ang kapatid mo. Purihin ng Diyos. Pinangalagaan ko siya, pinangalagaan din po niya ako. Kaya po mga kapatid, purihin ng Diyos, paumanhin po bagamat ako po'y aawit lamang, hindi ko anak mapigilan. Salamat, Mother. Salamat po sa inyong lahat. At hindi ko na po aawitin. Opo. Marami pa pong magbabahagi may kung kalooban pa bukas. Ang awitin pong ito isang lumang awitin na kung saan narinig ko ito sa isang masasabing tagasunod at parang halos ay alagad na rin. Narinig ko ito sa anak na Lorna nung panahong inawit niya ito. Pinukaw ang damdamin ko. Minsan ka-text ko siya, sa kabisihan ko po di ko na siya ma-text. Sabi ko, parang gusto kong awitin yun anak kung kalooban ng Ama.
nawalan po kami ng komunikasyon. Subalit niloob po ng Banal na Espiritu sa katauhan ni Teacher May na ito daw po ang awiting ito ay angkop sa tema. Kaya po medyo inawit-awit ko, wag na po nating pagmasdan kung anong uri ng pagkakaawit. Sa tuwina, tinuturan din po ito ng mahal na guro. Ang namnamin natin ay ang nilalaman ng awitin kung papaano wag sayangin ang oras. Ialay natin sa Panginoon ang nalalabing oras sa ating buhay. Nawa po, maging kalugod-lugod sa bawat isa, higit sa lahat, sa iyo po, dakilang Ama. Amen. May biyong dinggin mo, ihip ng ating panahon. May sigaw, dinggin mo, at ubos na ang oras mo. Oras na magpasya kung saan ka pupunta. Oras na mag-iba ka ng landas. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Kung daan di tiyak at ang ulo'y laging likaw, damhin mo ang landas ng puso mo. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Kung daay di tiyak ang landas ng puso mo, oras na magbuo ka ng pasya. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Tama na ang pag-alinlangan, takot ay nasa isip lamang. Takot ay
nasa isip lamang. Salamat po, mahal na guro, at salamat po, dakilang Ama. Purihin ka, purihin ka, purihin ka. Amen. Maraming salamat po, Nanay. Alam niyo po, 2 beses na po ako nagpa-facilitator ng umaga. Binibigyan ko po ng aawiting si Nanay. Hindi po niya yun laging inaawit. Di po ganun ka-familiar sa kanya, kaya binibigyan ko pa po ng kopya. Kaya po, Nay, maraming salamat. Napakaganda po ng pag-awit. Amen po ba? At alam niyo po, Nay, sa inyong ginampanan na pag-awit sa ating Panginoon at ang ginagampanan niyo po sa kasuotan ng ating mahal na Apo at ng banal na Espiritu, lugod na lugod po ang ating Panginoon. Amen po. Salamat po. Ngayon naman po, ang tatawagin ko ay isa rin pong alagad na kung saan po, nung tagasunod pa lamang po ako, ito po'y udyok sa akin na tawagin siya sapagkat kaugnay din po sa temang ibinigay ko, na kung saan po nung tagasunod ako, pasyente pa lang po ako noon, lagi po ako dyan saka doon po ako nakaupo. Nagagalak po ako pagka nakikita ko po siyang nagbabahagi, tas umaawit po siya. Di ba po ang tema natin, oras na po mga kapatid, ano man yung takot, alisin na po natin yan. Kundi ang isipin po natin kung paano natin mapangingiti at mapalulugod ang ating Panginoon. Siya po, nagagalak po ako noon pag nagbahagi po siya, umaawit po siya, tinatagalog pa nga po niya yung awit Ito po, ang kinakanta po niya ito para po makilala nyo siya. Smile though your heart is aching. Sino po yun? Tita Promise. Kaya palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Tita Promise Gonzales. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Purihin ng Ama. Ako nga po'y basbasan mo, mahal na ina ko. Purihin ng Ama. Purihin ng Diyos. Amen. Amen. Puspos na puspos. Amen. Palakpakan po natin muli ang buhay na Diyos. Parang pakakantahin na ako ng inaanak ko. Purihin ng Diyos, dakilain siya, sapagkat napakabuti niya. Ang lahat ng bagay ay inuugnay-ugnay niya. Kung paano ang napakaganda ng tema natin ngayon, oras na. At kagabi po sa aming pagbibigil, napakaganda rin po ng temang ibinigay ng ating kapatid na si Alma, kung saan dito nga po ay binigyan niya kami ng pagninilay kung paano nga daw po maisasadsad ang kabanalan sa taong nabuksan na, sa taong tumanggap na, at dito nga po ay nagliwanag. Purihin, dakilain ng Ama, kung paano ang temang kay ganda, sinusugan naman ng kapatid na May, na ito ay oras na. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Purihin, dakilain ng Ama, hanggang ngayon, birthday ko pa. Palakpakan nyo nga po ang buhay na Diyos para sa akin, sapagkat nga po, galak na galak ang puso ko. Dahil po, nung pong 18, ay sweet 16 na ako, pero senior citizen. Natutuwa po ako sa FB, ang dami kong greeters. At hanggang kahapon, hanggang kanina. At meron pong isang superstar ng buhay ko na bumati sa akin at nagsabing, I love you. Pero tatay, wag kang magselos. Ibubulong ko yon sa iyo kung sino. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ibabahagi ko lang po sa inyo kung ano yung aming tema kagabi na kaugnay naman sa oras na ito. Ang sabi nga po ay paano daw po natin maisasadsad ang pangkabanalan. Alam niyo po, ang pagiging banal o ang pagmimithi na pagpapakabanal ay hindi po ito pang tao. Ito ay biyayang kaloob ng Panginoon. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sa bilang pangtao, kahit po anong pagmimithi natin na magpakabanal tayo, kung andon pa rin sa ating puso't kalooban ng pagiging tao, hindi po tayo makasusunod sa kabanalan na minimithi natin, gaya ng kabanalang ipinakita sa atin ng Panginoon. Amen po ba doon? Palakpakan nga po natin ng mapakalakas ang Panginoon. Sapagkat nga po, kung paano nga po ako ay nag-share kagabi, kung paano kong pinagnilayan
ang aming topic. Simple lang po ang aking isinagot. Sabi ko nga po, ito ay hindi gawang tao, kundi damdaming tao, kundi ito isang biyaya ng Panginoon. Ito ay kanyang kalooban na kung siyang iloloobing tayo, ang bawat isa sa atin ay maging banal, ito ay walang imposible. Subalit, may kaakibat po ito ng paggawa. At ito po ay hinambing ko sa isang anak ng tao, na kapag ang isang anak ay naging masunurin sa kanyang magulang, ando na po yun lahat, di po ba? Ano po ibig sabihin kapag ang isang anak ng tao ay masunurin sa kanyang magulang? Sumusunod po siya sa lahat ng pinag-uutos ng kanyang magulang. Sumusunod po siya kapag siya ay sinasaway. Sumusunod po siya kapag mayroong mabuting adhikain ng kanyang magulang sa kanyang anak. Amen po ba doon? At doon ko po ihinambing ang Panginoon. Doon ko rin po tayo hinambing bilang tayo ay tinawagan sa banal na gawain. Kung saan nga po, tayo ay inakay niya sa mabuting landasin. At kung tayo ay magiging mabuting anak ng Panginoon, walang imposibleng masundan natin ang bawat yapak niya. Amen po ba doon? Kanya po kayo, tayong lahat magmithi na hindi man po maging ganong kabanal na banal, somehow, somewhere, makasunod tayo sa kabanalan ng Panginoon. Amen po ba? At dahil nga po sabi niya, Ismail, inaanyayahan ko po kayong umiting lahat sa umagang ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light of your face with gladness hide every trace of sadness. Although a thing may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Kung mayroong problema, smile. Sa Diyos ama'y umasa, siya'y nariyan. Laging nakagabay kung ikaw sa Diyos ama'y manahan. Huwag kang mag-alinlangan, biyaya niya'y iyong kakamtan. Manahan ka sa Diyos ama'y manalig, magpuri at umawit. Siya'y narito, laging nakikinig. Pag ika'y sa Diyos ama'y nanahan, landas mo'y iinam,
Pagkat ang Diyos ay pag-ibig, siya'y mabait. Pag ikaw, puso may sakit, smile, kahit may balakid, karamdamay hahaplusin, ika'y gagaling. Purihin ang Diyos. Salamat po. Para yan sa iyo, Teacher May. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Napakatagal ko na pong hindi narinig no, hindi na po masyadong naaawil. Yan po ay kalooban ng Ama. Katotohanan po ang binahagi sa atin, Tita Promise. Ang Diyos po ay napapangiti natin kapag po tayo ay sumusunod sa Kanya ng buong puso. Amen po. Kailangan po wholehearted ang ating pagsunod. Sabi nga po, maglingkod tayo sa Panginoon ng may buong kagalakan. Sabi nga po ni Jesus, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen po. Ang susunod ko punta, para pong umaawit saka nag-share yung mga share natin ngayon, no? Makabuti po ng Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin, sabi ko po, nung pagbaba namin ng nasakyan, pag nandyan siya, tatawagin ko. Nung bago po matapos ang Joyful, pumasok po ako sa adoration, nandun po siya eh. Sabi ko, Tita, sharer po kita. Ngayon, hindi, sa Sabado pa ako eh. Sabi po niya. Sabi ko, siguro po ako, hindi kalooban. Sa isip ko po, ano. Pero ngayon pong nakaupo ako doon, may kumalabit po sa akin isang kapatid nating alagad na mag-share na daw po. Bakit ko po kaya rin siya tinawag na, at udyok din po sa akin ng Ama, sapagkat nga po nung ako rin po ay pasyente pa noon, at tagasunod, siya po yung pinaghugutan ko ng lakas at inspirasyon. Nung pong nagbabahagi siya noon, ako po ang sakit ko lang po noon, anemic, tsaka may halong nervyos. Nung po sabi niya, kung salinan daw po siya ng dugo ay siyam na bag, nakikinig po ako, sabi ko samantalang ako minsan nasalinan 3 bag, tas bago po ako madako dito ay hindi po ako sinalinan, yun po ang kalooban ng Ama. Kung uminom daw po siya ng Iberet ay 3 times a day, samantalang po ako ay 1 beses lang. Sabi ko, napakahina naman ng pananalig ko, samantalang siya, leukemia yung sakit niya, napakalakas ng loob niya, bakit ako ganito? Kaya po talaga pong pinaghugutan ko siya ng lakas. Mga kapatid, binibigay ko po sa inyo, sabi nga po ni kapatid na Ana, ang babaeng malapusa po ba? Ang sabi nga po, para pong yung sa mga usong laro po sa mga tablet, Talking Tom. Pero po siya pag nagtotok, bilang pusa, napakarami po nating napupulot na inspirasyon at lakas ng loob. Kaya po mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Tita Isidora de la Cruz. Salamat po kapatid. Buhay ang Diyos! Totoo pong tinanggihan ko siya kanina. Pero na-inspired po ako dun sa kanyang topic, time is gold. Tapos na-inspired pa ako sa awitin ni kapatid na Mirna. Tama na ang pag-aalinlangan. Diyos ko po, patunayan nyo na talagang Diyos na buhay ang sinusundan nyo. Talagang walang, hindi ko alam na magsishare ako dahil tumanggi na nga ako eh. Yung awit niya at saka yung tema, nagkatugma. Amen? Ano bang pamagat ng kapatid? Ha? Abino mo sa Diyos. Alam niyo po, yung sinabi niya na pag binigyan ka ng Panginoon ng alay o pinasaya ka o pinangiti ka, ano igaganti niyo? Alam nga mangingiti ka rin. Diba? Sa 11 years ng aking leukemia, hindi ko alam kung napapangiti ko si Lord. Pero sa grasyang ibinibigay niya sa akin, kanina ko lang naramdaman. Kasi po, umagang-umaga, ang banal na espiritu, si Apo Kunsing at si Apa, nagpunta sa bahay namin. Nandun po yung Divine Mercy Baliwag. Nag-usap sila nung anak ko. Tapos, kausap ko po sila. Sabi ko dun sa alalay ko, kunin mo nga yung 2 pamburol ko. Ipakita ko kay Apo, aprupahan niya kung alin dun yung gagamitin ko. Amen po ba? Huwag kayong mag-alinlangan at huwag kayong matakot.
sabi nung isang Caps kanina, Caps, sabi niya, meron daw sa Misal, 3 beses nagpagawa ng kabaong. Kasi bala ko na rin eh. Sabi niya, kapatid, hindi na ilibing doon, hindi na gamit yung kabaong niya. 3 na ilibing doon sa kabaong na pinagawa niya. Palakpan rin yung buhay na Diyos. Ako po, sigurado ko na napangiti ko ang Panginoon. Kasi po, sa paghahanda ko, hindi lang po yung manicure, ang kulay ko, ang kulay ng bulaklak. Kung hindi nung pinakita ko yung pamburol ko, nakapili po ang banal na espiritu kung alin doon, tinapik ako ni Apo, habang hinahanda mo yan, lalo kang nilalayuan ng kamatayan, purihin natin ang Diyos. Ako po, hindi naman ako ganun katapang kamuha ni Bong Revilla na kunyari matapang pero maluha-luha yung mata. Ako po naluluha sa kagalakan. Yung katotohanan lang po, na lahat tayo yung mamamatay. Amen po ba? Sabi ni kapatid, time is gold, narinig ko po yung word na yan, yung sentence na yan, nung graduation ko ng high school. Nung gumaduate kasi kayo ako ng high school, may asawa na ako eh. Na time is gold. Kasi kung hindi ako nag-asawa noon, wala akong attorney ngayon. Hindi lang po yan. Sa kaparaanan po ng banal na espiritu, na time is gold, maghanda rin po kayo ng katulad ng paghahanda ko. Huwag po ninyong hayaan na mataranta yung mga maiiwan nyo. Sabi ni kapatid na Grace, hi kapatid na Grace, nakahanda na yung kabaong niya. Sabi ko, saan? Sa St. Peter daw. Sabi ko, magpapahanda na rin ako kay nanay. Kasi po, alam niyo po, may uniform na daw ko. Palakpan natin ang buhay na Diyos. Hi, Chit. Naghahanda na ako. Pero habang naghahanda daw ako, lalo lumalayo si kamatayan. Alam niyo po, hindi dapat katakutan yun eh. Dapat niyo pong pasalamatan. Dahil ako, hinihingi ko ay Lord, mamatay lang ako pag sa'yo na ako. Pag hindi pa, huwag muna. Amen? Kung mamamatay ka na hindi, halimbawa, hindi ka loob ng Panginoon, namatay ka sa aksidente, hindi ka nakapaghanda. At least ako nakapag-manicure, pedicure na. Nakahanda na yung pamburol ko, nakahanda na yung tagubilin ko, hinanda ko na yung mga anak ko. Kung hindi ka pa mamamatay, huwag mong pilitin si Lord. Baka isang ganun ka lang wala ka na. Meron naman po dyan na asang-asa. Nangyari po sa akin. Asang-asa sa gamot, asang-asa sa first class na ospital, asang-asa dun sa pinakamagaling na doktor. Pero, hindi tayo nakakatsak. Nakakatsak lang po tayo na time is gold pag ginamit natin sa mabuting paraan yung oras na titira sa buhay natin na ibinigay ng Panginoon. Amen po ba? Hindi po natin iwaldas ito. Hindi po natin gamitin sa kamalian o sa kawalan. Katulad po ng mga taong pupunta lang dito pag may sakit. Pag gumaling, babay, nahihiya pang amin niya kaya po kunsing sila gumaling. Nahihiya pang amin niya sa dambana ng Divine Mercy sila gumaling. Hindi po yun ang nais ng ating Ama. Ang nais ng Ama, ipagmalaki mo siya, nakalagay po sa Biblia yan. Hindi ako gumagawa-gawa ng istorya. Nakalagay sa Biblia, anong utos? Sa 10 utos, ano sabi? Mahalin mo ang Diyos mo ng higit sa lahat. Amen po ba? Pag minahal mo po ang Diyos ng higit sa lahat, wala na. Wala ka nang alalahanin pa. Dahil pag minahal mo ang Diyos, mahal mo ang iyong kapwa. Mahal mo ang iyong kaaway. Aray ko po. Mahal mo yung mga kaaway mo. Patawagan ang dapat ang hindi ka patapatawad. Yun po ang time is gold. Yun po ang nararamdaman nyo dapat na kung mamatay ako, okay lang. Tanggap ko na hindi po ganun. Kaya po, halimbawa ko po sa inyo, si Bong Revilla hindi naman mamamatay, kukulong lang siya. Bakit? Kung wala siyang ginawang kasalanan, ikukulong po ba siya? May ibig siya may katunayan. Pero tinatanggi. Mayroon bang magnanakaw na umamin? Wala. Inaamin ko, leukemia, sakit ko. Pero alam ko ba kung kailan ako mamamatay? Hindi. Kaya nga po, time is gold. Yung natitirang buhay ko pa, kung ilang buwan, kung ilang taon, gagamitin ko sa pangalan ni Jesus na magiging kalugod-lugod sa Kanya yung mga huling sandali ko. Nakatanggap-tanggap sa Kanya na nagbago na nga ako. Hindi na ako pasaway, hindi na matigas ang ulo, at hindi na bruha. Amen po ba? Nakangiti kayo dyan paminsan-minsan bruha din kayo
Ganun po yun. Yung salitang bruha, nandun na po lahat yun. Yung minsan masungit ka, minsan mabait ka, aminin. O minsan nakala mo santa ka, wala kang kasalanan, hindi mo alam yung isip mo, yung puso mo nagkakasala, aminin. Ganun po ang ibig kong sabihin, na ang pag sinabi mo yung time is gold, hindi po yung ihanda mo yung kayamanan mo, ihanda mo yung masasarap na pagkain, kung hindi ihahanda nyo po yung mga kalugod-lugod sa Ama, sa Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Ito nga, leukemia na sakit ko, pagkatapos pawardi-wardi pa ako, supposed to be, ngayong araw na ito, nasa Roa City na ako. Pero pinili ko po ang dambana. Hindi ko po kailangan maglakwatsa. Kasi po, inaalalayan ako ng Diyos, ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ni Apo Konsing, ang sabi sa Biblia, ingatan mo ang iyong sarili at iingatan kita. Paano ako ingatan ng Panginoon kung ako'y walang ingat sa sarili ko? Amen po ba? Ngayon po, bilang pagtanaw ng utang na loob o pagtanaw ng pagmamahal niya sa akin, mapangiti ko man lang siya bago niya ako kunin. O Isidora, tama na. Sobra ka na. Halika na rito sa tahanan ko at dito ko manananahan. Hindi na ako tatanggi. Huwag po yung pag namatay ka lahat ng tao dumalo sa burol mo ngumungoy-ngoy. Bakit? Masama loob. Gusto ko masaya. Kaya ang bulaklak mo nga kulay orange Prosperity ang aking kaluluwa. Parang nag-grow kay Apo Konsing. Alam niyo po, sinabi ko kanina kay Apo Konsing, kaya sa mahal na Apo Konsing, Apo, kailangan mo po magdaba na araw-araw kasi mula nung makilala kita, mula nung malaman ko yung Divine Mercy, tumino po ako. Tumino. Ibig sabihin, yung isip mo nakafocus na. Nakafocus na. Hindi na yung palikwad-likwad. Sabi ko nga kanina sa Adoration Chapel, ang awit dyan ako'y pobreng alindahaw. Sa uyuhoy peanod-anod, yung palikwad-likwad. Ang kinanta ni kapatid tama na. Ang pag-aalinlangan, nandito na tayo sa tamang daan, huwag niyo pansinin yung dating daan. Kung sino man kayo, sa ngayon, tanggap kayo ng Panginoon, ano man kayo, ano man pinagdaanan nyo, at ano man ang ginagawa nyo, iwanan nyo na. Time is gold. Napakahiwaga po ng Ama na sa kapila ng cancer, kapatid, iyo, bahagi lang ng katawan mo. Bahagi lang. Ako, dumadaloy sa akin cancer. Sipin mo yun. Bakit napalawig ang buhay ko? Hindi ako dakila. Isidora, pinagaling kita. Hindi dahil magaling ka. Isidora, pinagaling kita. Hindi dahil sa mayaman ka. Mayaman saan? Yung awit po yun, awit po yun. Minahal kita dahil ikaw si Isidora. Minahal ako ng Panginoon kasi tapat po ako sa Kanya. Kailangan po maging tapat tayo sa Kanya. Yung salitang tapat po, madaling sabihin. Mahirap gawin. Lola, hindi po sa edad nakukuha ang katapatan. Maaring tapat kayo sa asawa nyo, maaring hindi kayo tapat sa Panginoon. Amen po ba yun, Lola? Ako po, inaamin ko po yun. Kasi ang katapatan ang nakakaalam lang, yung Panginoong lumikha sa'yo. Siya lang nakakabasa ng laman ng puso mo. Kahit anong ibuga ng bibig mo, kung sinungaling ka sa puso mo, hindi tanggap ng Panginoon yun. Palagpagan natin buhay ng Diyos. Yun yung sinasabi ng banal na Espiritu. May magaling mag-preach, may magaling mangaral. Binabayaran sila Doon sila kumikita sa pagpipreach nila, nakatelevised pa. Ang daming aliporis na kasama. Pero ang bulsa nila, bukol na bukol sa mga donasyon. Dito po, nag-donation ba kayo? May donation box pa tayo dito. Sama lang po nangyayari yun Napapangiti niyo po ang Panginoon kung marunong kayong gumanti doon sa ginawa niya sa atin. Anong ganti? Ang mabuting tao ka lang. Sapat na sa Panginoon. Hindi ka naman kailangan, halimbawa, dudukot ka sa bulsa mo, sa wallet mo. Sabi nga ni Apo, yung bag ng mga alagad, lupistik lang ang laman. Lupistik nga, lokal pa. O di kaya, binili sa baklaran. Hindi po yun ang mahalaga sa amin Ang mahalaga sa amin, yung tinatanggap namin araw-araw galing sa banal na Espiritu.
Yung isa buhay namin yung tinatanggap namin. Hindi yung tinanggap ko dito sa loob ng dambana, paglabas mo wala na. Na. Nakalimutan mo na. Tingnan mo, mayroong mga tao, isa po ako doon hindi kayo. Nagsimba. Ganun po yung mga kasambahay ko. Nagsimba, pinagsimba ko. Anong homily? Malayo po kami ate, nasa pintuan ko. Hindi mo namin marinig Kaya nga pinagsimba kayo para marinig yung sinasabi ng pare Dahil importante yun, kung ano yung araw na yun, pinakinggan nyo sana. Hindi na mawawalan ako ng gana. Napasimbahin kayo ulit. Tapos ang isip nyo yung after misa, magsha-shopping. Ganon din po dito sa loob ng dambana. Pagkalabas nyo po dito, nakarinig kayo. Ano narinig nyo? Nag-apo-kunching kayo. At sabi nga nila, pakipweng-kipweng ka pa. Paapo-apo-kunching ka pa. Wala namang nangyayari. Amen po ba? Para po sa lahat yun. Kasama ako doon. Kailangan, ipakita natin sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na ang inuukol na nating oras dito, o mga sandali, kapaki-pakinabang. Yun po yung time is gold. Na yung oras mo, matanda ka man, bata ka man, dahil walang oras ng kamatayan, ika nga parang kidlat pag dumating yan. Sabi ko nga kay Apo, nakahanda na ako. Paano po yung hindi mga handa? Kawawa kayo, kahabag-habag kayo. Kahit matanda na minsan, walang pinagkatandaan. Sa totoo lang po, nakilala ko po ang Divine Mercy sa magitan ni Apo Conching. 46 years old na ako, 3 taon na po yung leukemia ko. Na puro heartaches yung laman ng puso ko, puro worries yung laman ng utak ko. Yung pala, pwede mo naman, Lord, pasanin mo ang problema ko na lumaya ako. Pwede pala yun May isang alagad, pumasok doon. Yung mahirap yung kapatid, yung magpatawad Kapatid, yung pagpapatawad, hingin mo rin kay Lord kung turuan ka kung paano patawarin yung taong hindi mo kayang patawarin. Amen po ba? Halimbawa po, yung asawa mo, hindi mo kayang patawarin dahil kaliwete. Kaliwete noon, kaliwete ngayon. Hindi mo kayang patawarin na ikaw lang. Lalo na po ako, nung panahon ko na Isidora ako, bruhang-bruha ako. Pero nung binago po ako ng Panginoon, na pag nilayan ko po yung sinasabi niya po, kung na specific, pag humiling ka sa Panginoon, tumbukin mo kung ano hinihiling mo. Sinabi ko sa Panginoon. Di ba, na-share ko na sa inyo, sino nakarinig nun? Pag pumunta akong simbahan, bibili ako kandila. Kulay pula, Nazareno Santo Cristo. 2, isang lalaki sa babae. Sindihan ko, mamatay na sana kayo. Sa palagay niyo po ba, tinatanggap ng Panginoon yon? Bakit ka humihiling ng kagalingan? Bakit ka humaba ang buhay mo? Para magalit? Hindi po katanggap-tanggap yun. Nasaan ang time is gold doon? Ang hinihiling ng Panginoon sa atin, isubmit mo lahat sa Kanya. Di ba may awitin nun? Ano ba yon? Yung come to me and I will give you rest. Di ba may ganong awitin yon? Ibigay mo lahat sa Panginoon kasi, pag binigay mo na sa Kanya, wala kang iiwan sa'yo. Na, kamukha po pag nagdadasal tayo, ako lalo na, abogado yung anak ko, politiko pa, 4 yung anak ko. Pag nagdadasal ako noon, iniisa-isa ko pangalan nila, marami akong worries pag umuulan lang Nagdadrive yung mga anak ko Siyempre po, madulas ang daan. Kung ano-anong worries, samantalang, kung ano-anong long distance ang ginagawa ko, si Lord lang pala tawagan mo, walang bayad. Talakpan natin ang buhay ng Diyos. Hindi nyo man po nakikita ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, naririnig niya po tayo. Nararamdaman niya po tayo. Alam niya po ang ginagawa natin. Kung tama o mali, saan po kayo? Sa tama o mali? Minsan po, nararamdaman natin, tama to, kasi ito ang gusto ko Yan po si Isidora Ito ang gusto ko kaya tama ako. Mali po yun. Kung ano po yung nararapat, kung ano po yung kalugod-lugod sa Ama, Anak, Espiritu Santo, yun po ang tama. Pag nalaman niyo po o pag nararamdaman ng puso niyo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon yung gagawin niyo, huwag niyo na pong gawin. Amen? Kaya nga po, bakit si Isidora gumaganda pa? Sa halip na lugmok na at sabi, hanintulad ako sa isang puno na nakatayo, subalit inaanay at nabubulok ang aking loob. Mabango naman ako, hindi naman ako nangangamoy. Paniwalaan niyo ba yung sabi ng doktor? Siyempre po,
ang susundin mo yung mensahe ng Ama sa'yo na muli kang palalakasin. Mabubuhay ka pa. Lalo ko napangiti ang Ama nung dumalaw si Apo Kunsing kanya sa bahay. At sinabi, habang naghahanda ka, lalong haba ang buhay mo. Palakparan natin ang buhay na Diyos. Ngayon mga kapatid, gusto ko pong pagdilayan niyo yung salitang time is gold. Mahalaga ang bawat sandali natin kasi lahat po yun hiram. Lahat po ng nilikha ng Ama, ginawa ng Ama, ipinahiram lang po sa atin. Hindi lang po dapat si Isidora na may leukemia ang magninilay tungkol dyan. Lahat po tayo nararapat na ang bawat sandali ng ating buhay nakaukol na sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, para pag kinuha ka na, sitting pretty yung iwanan mo at hindi nagbabayad ng utang. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po, Tita Isidora. Katotohanan po yung tinura niya na kapag iniibig natin ng Panginoon ng higit sa lahat, ang ating pong Diyos ay nalulugod sa atin. At kay Tita Isidora po talagang hindi lang po niya napapangiti ang Diyos, kundi galak na galak po ang Diyos sa Kanya. At ngayon naman po, ay mag-aalay po ng awit ang ating choir. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano na po?
Maraming salamat po mga kapatid na choir. Totoong-totoo po, napangiti din po nila ang Diyos dahil ginamit nila yung kanilang kakayahan. Amen po. At hindi lang po ang Panginoon, lahat po tayo galak na galak sa oras na ito. Amen po ba? Amen po. At talagang purihin po ang Panginoon, napakabuti niya, sapagkat nga po sabi ko po, mahal na Apo, mag-share pa po yung kung susunod tatawagin ko, o sige, hindi muna ako lalabas. Buhay po ang Diyos. Niloob po niya to sapagkat batid niya kung paano nagsisilbing inspirasyon at lahat po tayo na pangingiti sa mga sandaling ito, hindi lang po ang ating Panginoon. Kaya po, ang susunod ko pong tatawagin, sabi ko nga po, hindi ito pagtataas po sa Kanya, subalit, hindi lang po ako yung nakakapansin. Meron pong mga kapatid tayong alagad na pag siya po yung nagbabahagi, hindi po paulit-ulit na po. Hindi, bihira lang po yata yung nauulit. Pero ako po pag uma-attend, hindi ko po naririnig na nauulit po yung kanyang mga binabahagi. At katotohanan po, doon po ako madalas nakaupo, magkatapat po kami. Yung binahagi po niya, pagluwal ng banal na spirito sa katauhan ng mahal na Apo, mga kapatid, binabanggit po ng banal na spirito. Patotoo lang po, doon din po sa kanya nagmula. Amen po. Kaya po mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa aming Mother of the House, si Mother Marisa. Salamat po, Ama, muli sa pagkakataong pinagkaloob niyo po upang magbahagi ng iyong kabutihan, ng iyong kadakilaan, na kailanman ay walang kupas sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay nagbukas diwa. Ginamit mo upang matutunan ng iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Pinagmamasdan ko po ang daliri ni kapatid na Gloria, nanginginig po sa napaka malumanay. Sabi ko, Ma, napakaganda ng tinig nila. Kahit kamay lang ang nakasenyas ayon sa iyong kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Kahit walang salita, kamay lang, sumusunod ang kanilang tinig. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po kung paano ang inawit ng mga choir at sinabi ni Tita Dory na time is gold at ang mga choir ay maghintay ka lamang. Ako naman po sa oras, takdana. Takdana na mamatay ang lahat sa bilang pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, simple lang po, yung awit na oras na, sabi nga ni kapatid na Myrna, maaari pa yung magbago. Kapag inangkin mo lang, da ikaw. Amen po ba yun? Na walang pinagkaiba na kapag may dumating sa buhay mo na, halimbawa, ako po sa aking sarili, maring maglaban ng isip at puso mo. May tutunguhan ako. Doon sa tutunguhan ko, mayroon akong kaukulan na biyaya na makukuha. At yung isang tutunguhan ko, na dapat ay kailangan din ako, wala akong biyaya. Saan ang pipiliin ko? Kapag walang espiritu sa akin, at hindi ako paghaharian ng Diyos, ang pipiliin ko po ay yung pantao na tutunguhan ko sapagkat may makukuha ako. Subalit, salamat sa Ama, sapagkat oras na, takda na binago po tayo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita, mas pipiliin mo yung para sa Diyos kahit wala kang matanggap na material sa kamay mo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung natutunan ko po sa dakong ito sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na naging salamin po sa paglilingkod. Hindi ko po sinasabi sa inyong ganap ako. Ako po ay nagsusumikap pa rin po na alam ko po napakagatiting lang ang aking nagagawa pa sa ating Panginoon, kaya patuloy po ako nananabik na siya paglingkuran. Sapagkat sa karampot po na yon na aking nagagampanan sa kanyang kalooban, napakalaki na po yung binibigay po niya sa akin, na lalong higit na nagpapaigting ng aking pagnanasa na lalo ko siyang paglingkuran. Hindi ko po tinataas ang aking sarili, subalit yun po yung natutunan ko. Simula na ako'y naging alagad, na nakita ko po sa ating mahal na Apo Kunching, kung paano itinakda ng Diyos na ako'y akayin niya at maging alagad sa dakong ito, yung oras po'y napakahalaga. Sa katotohanan lang po, sabi ko nga, pinagmamasdan ko po kanina ang balat ko. Bilang pagkatawa na po, sabi ko umitim na po ako. 2 linggo pa lang ako naghahatid ng aking alaga. At may dala akong payong, may dala akong upuan, sapagkat naghihintay po ng 2 oras sa labas. Alam niyo po, nangusap po sa akin ng banal na espiritu habang naghihintay ako sa labas. Sabi ko, ang itim ko na. Sabi ko, bilang tao, ano po, subalit ang pasubali ng amay ito. Anak, habang naghihintay ka, pakinggan mo ang nasa palibot mo.
Chismisan po sila ng chismisan, halakhakan ng halakhakan, umalis po ako. Andun ako sa Sansulok, hawak ko ang cellphone, humihingi ako ng mensahe sa Panginoon upang datalan po niya ako bilang ginagamit po niya sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching. At ito po yung tinuran niya, anak, yan ang katotohanan. Pinahihintulot ko kayong mainuwal sa mundo ng tao upang makita niyo ang pagkakaiba. Kung paano ko kayong itinakda at ibinigay ang oras na ako ay talimahin niyo. Kailanman ay huwag na kayo mag-alinlangan, kailanman ay huwag kayo magdalawang isip, kundi kapag ibinigay ko yung oras, gaya kung paano ko yung hinirang sa katawan ni Constancia, pasubali ko sa iyo, anak, kayo na sa tuwid na daan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yung pag-uusap po na yon, sabi ko, wala nang halaga ang balat, kahit umitim ka, kundi yung oras na pagkukumahog, na pagkatapos ihatid, mamamalengke, tutungo dito, kunting pahinga na lang, halos pawis na pawis, naliligo. Alam niyo po, yun po, ganun kahalaga yung oras. Sapagkat kung paano po napakabilis na ngayon ang pag-usad ng araw at pag-usad ng taon, alam ko po na napakabilis na rin pong ibinibigay ng ating Panginoon upang tayo makakilala. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching, ay panghawakan po natin na ito na po yung takda upang tayo po ay magbalik loob sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, hindi ko na po pakahabaan, subalit ang oras po ay napakahalaga. Kailanman po, kung sa kalooban po ng Ama ay ipinadama po sa bawat isa, yung oras na yon ay dapat na natin ibigay sa Diyos. Huwag na po nating aksayahin para hanapin pa natin kung ano. Amen po ba yun? Sapagkat kayo po mismo makadadama kung ano yung totoo na bahagi ng ating Panginoon. Walang pinagkaiba. Sabi nga, kung natagpuan mo sa isang tao yung katotohanan na binigay sa iyo ng Diyos, bakit kailangan maghanap ka pa ng iba? Sa paghahanap mo, maaaring malibang ka. Sa paghahanap mo, maaaring may makaligtaan ka. Na yung araw na yun na wala ka dito, mayroon palang ibinaba ang Diyos na hindi mo natanggap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yun po yung pinakamahalaga. Salamat po sa Ama, may isang Apo Kunching. Salamat po sa Kanya, sapagkat sa pagpaparaya po ng mahal na Apo at ng kanyang pamilya upang ibigay sa Diyos ang paglilingkod na ito. Alam niyo po, napakalaki pong binipisyo na sabi ko nga sa aking sarili, kapag binabaybay ko lang po ang kaganapan sa aking mga pamangkin, na kwento ko po sa mahal na Apo kanina, yun po ay isang lalo nagpalakas, nagpaigting sa aking puso na hindi ako maaaring tumalikod sa Diyos. Sapagkat hindi lang po kami bilang mga alagad ang iniingatan ng Diyos, kundi ang mga mahal po namin sa buhay na tuwirang ibinibigay ng Diyos ang kanyang paglingap sa kabila na wala man sila dito. Subalit ikaw sa katapatan mo, yung oras ay hindi mo sinasayang sa kung ano at ibinibigay mo sa Diyos, ibibigay din ng Ama ang oras upang tanawin ang mga mahal mo, upang lingapin ang mga mahal mo, upang sila'y mahalin at ingatan sa tuwina. Mga kapatid, takda na. Ngayon na, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching, ang ating Panginoon ay nagsusumigaw, naghahasik. Saluhin na po natin, ipaubaya po natin ating puso, ang ating isip, at mararamdaman niyo po, gaya po ng nagaganap sa aming buhay, anuman ang kaganapan, sa kabila ng pagsusumigaw, may mga pagdalisay man. Subalit may ngiti pa rin sa labi, sapagkat batid po namin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mami, sa inyong mga binahagi. Huli po, maraming salamat sa lahat